Tayong nabasang comment dito at ang sabi ni Idol Kitchen Head. Idol, tanong ko lang po, yung RCBC Pulse ko kasi nakalagin siya sa cellphone ko. Tapos yung cellphone ko naman na format, tapos yung email ko na nakalink doon na hack. Tanong ko lang, sana kung Idol kung papaano ma-retrieve yung RCBC Pulse ko na i-login sa bagong cellphone ko. Salamat, sana mapansin. Yan. So, sa problema mo sa iyong RCBC Pulse Idol, as long as na alam mo po yung user ID at password ng iyong RCBC Pulse, madali lang yan, ayusin yan. Ang una mong gagawin is kailangan mong magpa-update sa RCBC branch ng iyong bagong email address. Kasi nga na-hack na yung email address mo, di ba? Yan. So gawin po, magpa-update ka po ng bagong email address at cellphone number. Active email address and active cellphone number doon sa RCBC branch. Gamit yung ATM payroll account mo, ha. Bali, 4 lang yan eh. Pipilapan mo doon sa update form is account name, account number, active Gmail, yung bago mong email address, at active cellphone number. Yun. Magdala ka ng valid ID mo kasi nga i-update mo kasi yung details mo kasi nga yung email address mo ay na-hack, sabi mo nga. Pero as long as alam mo yung user ID at password mo at nasa iyo pa yung cellphone number na naka-update doon sa or naka-link doon sa RCBC account mo, ay pwede mo siyang i-login sa bago mong cellphone. Kasi nga ang kailangan mo lang naman doon is yung OTP. So pwede kang mag-login sa ibang mobile device. Kung bago yung cellphone mo, pwede mo siyang i-login doon. Basta alam mo yung user ID at password mo. Ngayon, ang tanong, hindi mo na alam yung user ID mo at password. So, kung hindi mo na po alam yung user ID at password mo, ayun nga, kailangan mong magpa-update ng active email address at cellphone number. Then, ang una mong gagawin kapag na-update na po yon, napalitan mo na yung cellphone number at email address mo doon sa RCBC account mo, ang gagawin mo is ipo-forgot user ID mo. Yun yung unang gagawin mo para malaman mo yung iyong user ID. At pag na-email na yung user ID doon sa bagong email address na pina-register mo doon sa RCBC account mo, yung hindi na po yung dating email address ang gagamitin mo, kundi yung bago na. Doon na nila i-email yung user ID. Pag na-receive mo na doon yung user ID mo, ang next na step naman is forgot password naman yung gagawin mo. Ito ay halimbawa lang, Idol, kung sakaling nakalimutan mo na yung user ID at password mo. Yan. Kapag pinorgot password mo siya, magse-send naman si RCBC ng temporary password. Yan. Pag na-receive mo na yung temporary password, yun na yun yung gagamitin mong pang login ngayon. May lalabas doon sa login, user ID at password. Bali, ang ilalagay mo sa password is yung temporary password. Yan. Tapos continue mo lang, Idol, at confirm temporary password. Ilagay mo ulit yung temporary password. Tapos, ang susunod doon, change password na. Yan. After nun, pwede mo na siyang mailagin yan doon sa bagong cellphone mo. Yan. So, sana nasundan mo itong video natin, Idol. At sana nakatulong din ito. Bye-bye.